May paparating ba? Walang sasaklolo sa'yo, lakasan mo pa. Gusto ko lang marinig ang tawag ng mga babaeng, "Chino, hubarin mo ang damit niya." Huwag. Sino? Ang raksyasa ang papatay sa raksyasa. Gamitin ang Evil Extermination Blade para lipulin ang masama at ilibing ka. Ikaw ang #1 killer sa mundo, pinuno ng Rakshasa Gate, ang babaeng Rakshasa. Karangalan mong mamatay sa ilalim ng Evil Extermination Blade. Bakit mo ako pinatay? Wala tayong sama ng loob. Pagtatraffic ng mga babaeng Chino at bata karapat-dapat mamatay. Patayin siya, gagantimpalaan kita ng 100 babae. Tanga-tanga papadpadin ko kayo sa impyerno. Anong nangyari sa asawa? Bakit mo siya pinatay? Hindi ako lumabas. Naghihintay sila sa'yo sa bahay ng masunurin. Kakatapos lang pumatay ng tao. Hindi, yun ay tunog sa TV. Miss na rin kita. Pangako, maghihintay ako sa pagbalik mo ng masunurin. Chingluan. Ano po, leader? Sunduin mo ang pinakamalapit na helicopter. Babalik na si Huayan. Kailangan kong sunduin ang eroplano. Sige. Ang female rakshasa ay isang bagay ng pag-iisip sa pag-ibig. Kung lumabas ito, baka magkaroon ng pandaigdigang pagkalito. Ano naman ang masama sa pag-iisip sa pag-ibig? Si Huayan, napakabait niya sa akin. Para maramdaman kong ligtas ako, inilagay niya ang lahat ng pera sa kamay ko. Ang chairperson ng isang respetadong listed group, hindi kailanman lumampas sa 100 piso sa bulsa. Siyempre gusto ko ring maging mabait sa kanya. Leader, dumating na ang helicopter. Uwi na tayo. Pasensya na sa inyong lahat. Hinahanap ako ng asawa ko. Kailangan kong mauna. Hoy, hindi pa tapos ang pagpupulong ng mga direktor ng Chin. Ikaw ay... Lidong, gaano ba kayo kaalaga sa aming Chindong? Basta tumawag lang ang binibini, kahit ano pang malaking bagay kailangan nating bitawan. Nasasanay na kami. Tingnan mo, nag-aayos na ang lahat. Kokwa, ito ay proyektong bilyon-bilyon ang halaga. Sa puso ng aming Chindong, kahit trilyon, ay hindi katumbas ng isang hibla ng binibini. Ang aming Chindong ay isang sobrang loverboy lang. Ang mga superhero ay laging umiibig. Sakto lang. Dapat kakababa lang ng asawa ko sa eroplano. Tulong! Halika at iligtas mo ako. Anong tinitingnan mo? Nakita mo na ba ang mag-asawang nag-aaway? Asawa ko siya. May sira sa pag-iisip. Dalhin mo siya sa bahay. Hindi ako, mga scammer sila. Gusto nila akong dalhin para scam. Nakikiusap ako, tulungan niyo po ako. Tumahimik ka! Tingnan ko kung sinong magpapakialam sa gawaing bahay ng kuya ko. Huwag kayong maniwala sa kanila, mga sinungaling sila. Putang ina mo! Magchismis ka pa ulit, maniwala ka't papatayin kita. Naghahanap ka ng away. Anong gang ng mga piyok? Anong lakas ng loob mo para hampasin ako? Hinahampas kita dahil masama kang tao ng api ng babae, papatayin kita. Ikaw. Tigilan mo na, tigilan mo na. Anong ginagawa ng pangalawang anak? Gawin mo! Piyok, tumigil ka o sasaksakin kita hanggang mamatay. Gusto mo bang mamatay? Sige, saksakin mo ako. Tingnan natin kung sino ang maunang mamatay. Ang yabang mo, anong problema kung sasaksakin kita? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na hawakan ako, asawa? Asawa.
Nandito ka na rin sa wakas. Kanina pa nila ako inapin, natakot ako. Huwag kang matakot, asawa. Nandito ang asawa mo. Poprotektahan ng asawa mo ang pinakamagandang asawa sa buong mundo. Hawakan. Sabay-sabay patayin siya. Assistant Jang. Chindong, May nangapi sa asawa ko. Alam mo ba ang dapat gawin? pabayaan mong magkautang sila sa health insurance nila. Siya ang chairperson ng Chin Group na si Chin Huayan, ang pinakamayaman sa lungsod natin. Paano naman yung mga self-made business legends? Narinig ko, super asawa slave si Chairperson Chin, yung dalawang gago, nangahas pang apihin si Madam at ang iba patay sila. Huwag kang matakot, asawa. Hatid ka na ng asawa mo pa uwi. Sige. Kung isa-scrap, ipadala mo sa Security Bureau para sa akin. Mukhang magnanakaw at duwag yung dalawa. Hindi mabuting tao. Si Mr. Chin yon. Asawa, maaga kang umuwi pagkatapos ng trabaho. Mamimiss kita. Sige. Oo, birthday party ng nanay natin ngayon. Bakit hindi mo muna siya kausapin? Pupunta ako pagkatapos ng trabaho. Ah, alam ko, asawa. Handa na ang mga regalo ng chief para sa biyenan mo. Ito ang mga bagong impormasyon tungkol sa pamilya ni Chindong. Nandoon na lahat. May iba pa bang kailangang bigyang pansin? Ayon sa investigasyon, nagbago ang isip ng biyenan at hipag mo kamakailan. Nagsisimula na silang mangmaliit sa'yo bilang isang housewife. Magpakumbaba ka para sa asawa mo. At kamakailan, kinuha nila si Luo Manman. Iyon ay ang unang pag-ibig ni Chindong. Makikita sila sa birthday banquet ngayon. Para humanap ng pagkakataon na pilitin kang makipaghiwalay kay Chindong. Ay, ang tsaang berde na yan, dati kong matalik na kaibigan. Noon, akala ko mahirap lang ako, mahilig sa mayaman, at iniwan ng asawa. Ngayon, mayaman na siya, gusto na namang bumalik para pumitas. Ano ba siya? May iba pa ba? Aha, leader, iminumungkahi ko sa'yo kung gagawin mo, iwasan mo si Chindong. Kung hindi maiiwasan, siguraduhin hindi mo sila mapapatay. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Tara, makipagkita tayo sa kaibigan ko. Isang babaeng kaibigan na hindi ko nakita sa mahabang panahon. Vinman, kumusta ka? Ang pamilya nila ay isang mayamang pamilya sa Haicheng. Isa rin siyang henyo sa mundo ng pananalapi. Mayroon ding isang godfather na namamayani sa negosyo ng bansa. Hoy, hindi tulad ng iba. Sa kusina lang umiikot ang buong araw. Ang galing talaga ni Ate Manman at bukas palad pa. Hindi lang designer bags ang binibigay sa akin, pati mga luxury car na ginagamit niya ay ibinibigay sa akin. Tita Sisi, kahit na dati kaming magkaibigang matalik ni Ching Juan, pero maging tapat tayo. Hindi talaga siya karapat-dapat kay Kuya Huayan. Hoy, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Huayan. Kailangang pakasalan si Li Qinghuan. Ang babaeng walang kwentang iyon. Bukod sa pagiging spoiled, wala siyang silbi. Kung si Manman ang naging manugang ko, napakaganda sana noon. Huli na ba ngayon? Ayaw ko ng hipag na tulad ni Li Qinghuan. Ang babaeng malakas tulad ni Ate Manman lang ang karapat-dapat sa kuya ko. Mas mabuti pa rin ang creamy. Tiisin mo na lang ang asawa mo. Tiisin mo na lang sandali. Pamilya naman ng asawa mo iyan. Ubo. Nandito na po ang matanda, si Miss Lee. Birthday party ko ngayon, hindi ba dapat maaga kang dumating bilang nakababata at ipaghihintay mo pa ang mga nakatatanda? Mamaga po akong dumating pero Ching Juan, kasalanan mo ito. Kahit na dati kaming magkaibigang matalik, kailangan kong sabihin ang totoo tungkol sa iyo. Birthday party ni tita, nahuli ka tapos makikipagtalo ka pa? ikaw na pakipot, turuan mo pa ako kung paano gumawa ng bagay. Paano ka nakapagsasalita ng ganyan? Hindi ka ganyan noon. Hindi pa nakaranas si nanay ng manlolokong nanggugulo noon. Li Qinghuan, ano ang sinabi mo? Ikaw ang may kasalanan, hindi ka pa kayang turuan ni Manman. Walang pinag-aralan talaga. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ng kapatid ko sa iyo. Sinsisi, magkano ba ang nakukuha mo sa manlolokong ito? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, magkano ba ang nakukuha mo sa manlolokong ito? Para tulungan mo siyang magsalita ng ganyan? Hindi mo ba naalala nung iniwan niya ang kapatid mo?
Nagsasalita ka ng kung ano-ano, sinabi na lahat ni Manman. Tinawag niyang strategic departure iyon para lang himukin ang kapatid ko na lumaban. Sisi, huwag mo nang pakialaman si Ching Huan. Ganyan na siya nung una pa lang nating magkakilala. Nitong mga nakaraang taon lang, nagpapanggap lang. Sa huli, probinsyana lang siya na walang alam. Kahit pagalitan mo siya, hindi niya maiintindihan. Utang mo pa rin ang lahat noon. Kung gano'n ang sitwasyon, ibibigay ko ang gusto mo. Tama na, Li Ching Huan, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita ang mga nakatatanda rito? Talagang hindi maganda ang walang ama't ina. Parang batang ligaw, walang pinag-aralan. Si Huwayan naman, nabighani. Ang pinakamayaman sa Yihai City, ikaw ang nagustuhan. Nanay. Nang pakasalan ko si Huwayan, hindi pa siya pinakamayaman. Alam ninyong wala akong magulang. Pero noon sinabi ninyong swerte ni Huwayan na mapangasawa ako. Bakit ngayon iba na ang sinasabi? Ako naman ang naging batang ligaw na walang pinag-aralan. Ang kapal ng muka. Binibining Li, huwag mong sisihin ang iyong biyenan. Sa katunayan, ang katayuan ni Kuya Huwayan ngayon, kailangan niya ang isang kapareha na makakasabay tumingin sa magandang tanawin at hindi isang magarbong yaya. Li Ching Huan, balak ko sanang pagkatapos ng hapunang ito, ipapaalam ko sa iyo ng malinaw. Madali lang ang magsama at maghiwalay. Pero dahil napakatigas ng ulo mo, ipapaalam ko na ngayon. Gusto kong hiwalayan mo si Huwayan. Ano po? Hindi mo ba maintindihan? Ikaw ay isang babaeng hindi karapat-dapat. Hindi ka bagay kay Huwayan. Ang kailangan niya ay isang magaling na katulong tulad ni Manman. Ang asawa ko na si Chin Huayan, hindi siya ang dapat magsabi kung karapat dapat siya o hindi. Mahal. Ayos lang, ayos lang. Pagdating ng asawa mo, hindi ka na nila maaapi. Kung may mga haspang umapi sa'yo, huwag mong sisihin kung magaspang ako. Kuya, wala naman talaga. Si Li Ching Huan siya ang nanakit, kaya ako lang... Walang respeto. Tumigil na nga sa pagtawag ang hipag ko. Bukod pa riyan, mabait ang hipag mo. Palaging siya ang nagpapakumbaba. Paano siya magiging napakasama? Totoo, kuya. Tama na. Birthday party ng nanay ko ngayon, ayokong may masamang usapan. Lumalamig na ang pagkain, kain muna tayo. Kuya Huwayan, ang bilis ng panahon. Naalala mo nung kolehiyo tayo? Sabay tayong pumupunta sa library? Noon, sinisikap mong makakuha ng magandang upuan para sa akin. Gigising ka bago pa mag-umaga. Masaya talaga ako noon. Sayang, hindi rin tayo nagkatuluyan. Matagal ko nang nakalimutan ang nakaraan, pero dayuhan ka. Anong karapatan mo para dumalo sa birthday ng nanay ko? Pasensya na, Kuya Huwayan. Aalis na ako. Huwag kang umalis, bisita kita, walang may karapatang paalisin ka. Malas lang noon si Huwayan. Ngayon bumalik ka na, hindi pa huli ang lahat. Huwayan, nahuhumaling sa'yo si Manman. Hindi ba pwedeng magpakatanga ka? Nanay, talaga bang iniisip mo si Huwayan? Dapat kong isipin ng anak ko. Paano maliba ako? Eksakto. Siyempre naman. Nanay, huwag nang pag-usapan ng nakaraan. Nandito na si Ching Huan ngayon, masaya na ako at lubos na nasiyahan. Kuya, gising na. Para sa'yo talaga si Ma'am Manman. Ano ba ang hindi niya magaling kaysa kay Li Ching Huan na isang dekorasyon lang? Anong kalokohan ang sinasabi mo? May paglabas ng datos sa proyekto. Sige, pupunta ako kaagad. May emergency sa kumpanya. Bakit hindi ka sumama sa akin? Hindi pa tapos ang birthday party ni nanay. Paano ako mauuna? Ikaw na ang mauna. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sa huli, hindi ko na talaga kaya. Basta wala ang asawa. Subukan nilang guluhin ako ulit. Sige, susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Sana payapa pa rin ang pamilya pagbalik ko. Ngayon, wala na ang kuya ko. Tingnan natin kung gaano kakaastig. Isang tagasalo lang naman, lumuhod ka at humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Mali ka, nandito ang asawa ko. Kailangan kong magpigil. Ngayon wala na siya. Tapos na ang pakulo mo, yung green tea na yan.
Mabuting ideya. Li Qinghuan, tumigil ka rin sa pag-aarte, kaya sasabihin ko rin sa'yo. Dapat alam mo ang lugar mo. Interesado ka ba na umasa sa kapatid ko? Anong karapatan mo sa kanya? Sisi, huwag kang magalit. Sabihin mo ng maayos. Ching Juan, naiintindihan kita. Hindi ko matanggap ang mayamang buhay na dala sa iyo ni Sir Huayan. Basta kung handa kang umalis, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Magiging maayos ang buhay mo sa pera, hindi mo kailangang magpakababa dito. Anong alok? Gusto ko yung mga pulubi sa kalye. Ikaw ang magpakasal sa kanya. Kahit anong presyo ang gusto mo, ibibigay ko. Wala ka talagang hiya, no? Hindi mo ba alam ang agwat natin? Agwat. Di sabihin mo kung ano ang pinagkaiba natin. Sa aming pamilya, kilala ang pamilya Luo sa Haicheng. Ikaw, taga-probinsya ka lang. Paano naman sa career? Ako ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Kilalang genius sa financial circle. Ikaw, basura kang dilaw ang muka. Hindi pa kasama ang connections. Ang ninong kong si Joe Gaujie ay kilala sa business world. Kahit mga kaibigan ko, mayayaman o mahahalaga. Ikaw, pabigat ka lang kay Sir Huay. Bakit ka nakikipagtalo sa akin? Luo, Manman. Huwag na nating pag-usapan yung mga koneksyon ng pamilya mo. Kaya kong durugin siya sa isang kisap mata. Kahit wala akong kahit ano, ako ang mahal ni Huayan. Ikaw, green tea ka lang na hindi niya kailanman tiningala. Li Qinghuan, wala akong pasensyang makipag-usap sa'yo. Kung may isip ka, pirmahan mo na ito at umalis ka sa pamilya Chin. Kung hindi, huwag kang magalit kung bastusin kita. Walang anuman. Sige, hindi ko ito pipirmahan. Pero curious lang ako. Paano ka naging bastos sa akin? Ang cheap mo, 'di ba? Sinusunod ko lang ang gusto mo. Gising ka na ba? Probinsyana, makinig ka. Mas madali kitang durugin kaysa sa langgam. Para sa birthday party ng biyenan ko, ayokang pumatay ng tao. Pero kailangan kitang babalaan. Huli na para lumuhod at humingi ng tawad. Paalala mo sa akin? Ikaw na walang kwentang palamunin, ang lakas ng loob mong paalalahan ako? Paalalahanan kang huwag maghanap ng gulo. Pakikuha nga ng tuwalya. Kahit basura tulad mo may tuwalya, sa tingin ko bagay sa'yo ang maruming bagay na ito. Ngayon, binabalaan kita. Ito na ang huli. Lumuhod ka agad at sampalin ang sarili mo para humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, papatayin kita sa galit. Galit? Mukha mong maputla, may galit ka pa? Sige, pumutok ka at ipakita mo sa akin. Sasaktan kita sa kakapuputok. Congratulations, naubos na ang pasensya ko. Tapos ka na rin. Ano pa ang gusto mong gawin? Nandito na si tita, magagawa mo pa ba? Magagawa? Isipin mo lang, sanay kang mabait at maunawain ako, kaya aatakehin mo ako ng harap-harapan. Pero chismosa, mali ang isang bagay na alam mo. Ano naman ngayon? Ang lambing ko ay para lang sa asawa ko, tungkol naman sa puta. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang isang babaeng raksha. Bitawan mo ako. Kamay ko. Parang tubig lang ang kamay ko, di ba? Mahilig kang mang-agaw ng asawa ng iba, no? Ang cheap-cheap mo talaga. Mukha ko, ulo ko. Noong hindi pa kayo mayaman, sinasaktan ka kung saan-saan. Ikaw ang nakapulot ng pera? Ikaw ang pinagbintangan ng pagnanakaw. Ako lang ang naghahanap ng ebidensya para mapatunayang inosente ka. Pero ikaw, nang yumaman na ang pamilya mo, kunwari hindi mo na ako kilala. Li Qinghuan, loko ka. Nang malaman kong isa kang mapagbalat kayong hayop, ayaw na rin kitang kausapin. Pero ikaw, ngayon nangahas ka pang mag-isip sa asawa ko. Gusto mo ba talagang mamatay? Tita Sisi, tulungan mo ako. Itong siraulo. Papatayin ako nitong siraulo. Aray! Li Qinghuan, salbahe ka. Bitawan mo si Manman. Chinsisi, bulag ka ba? Bakit kanina ang agresibo nitong pakipot? Pinuhusan ako ng tubig at naghagis ng gamit. Hindi mo ba nakikita sino ba ang salbahe?
Bisita si Manman, dapat ikaw ang umintindi, wala kang karapatan. Umintindi? Kayong dalawa ang nagtutulungan, pinilit akong makipaghiwalay kay Chin Huaiyan. Bakit mo pa pinapalabas ang asawa mo? Wala akong pakialam, basta hindi mo dapat ginawa yan sa harap ng maraming matatanda. Mataas ang estado ni Manman. Ikaw ay isang may bahay lang. Ano naman kung mapagtiisan mo, bitawan mo siya. Kung hindi mo siya bibitawan. Walang hiya. Walang hiya talaga ito. Anong karapatan mong saktan ako? Li Qinghuan, anong karapatan mong saktan ako? Mula nang bata ako, kahit nanay ko, hindi ako sinaktan. Kaya ganyan ka, walang alam sa tama't mali, walang pagpapalaki. Tinuturuan kita para sa kapatid mo. Ikaw ay isang palamunin na pinalaki ng kapatid ko. Anong karapatan mong turuan ako? Una, ako ang manugang mo. Ang manugang ay parang ina na rin. Pangalawa, ang kapatid mong si Chin Huaiyan ang nag-alaga sa iyo nitong mga nakaraang taon. Bawat sentimong nagastos mo galing sa pawis ng kapatid mo. Pangatlo, ang kapatid mo ay iniwan nitong mahirap na mayaman na si Luo Manman. Muntik nang magpakamatay sa ilog. At ngayon, tumutulong ka pa sa kanya. Nakipagsabuatan ka pa sa iba para apihin ang manugang mo. Pinipilit mong maghiwalay ang kapatid mo. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Sabihin mong mabigat, napakawalang utang na loob mo. Ang taong walang utang na loob na sumisipsip sa kapatid ang tunay na palamunin. Ma? Nakikita mo kung gaano siya kawalang respeto. Sagipin mo ako, ma. Tia, tulungan niyo po ako. Li Qinghuan, kung may lakas ka, ako ang kalabanin mo. Kung wala kang bayag, bitawan mo si Binay. Ma, nakatatanda ka sa akin. Wala akong magagawa sa'yo. Medyo may paggalang ka pa pala, bitawan mo. Pero ma, kailan mo itatago ang relasyon mo kay Chowang? Kailan mo itatago ang relasyon mo kay Chowang? Paano mo nalaman? Paano ko malalaman? Hindi kita inaabala, kailangan mo lang malaman ang kailangan kong malaman. Hindi ko inaasahang ang biyenan ko ay medyo makabago sa kanyang edad. Nakipagrelasyon pala siya sa isang may asawa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ma, ano ba ang alam niya? Sino si Chowang? Hoy, tumahimik ka at huwag magtanong. Tapos na. Kung malalaman ito, saan ko ilalagay ang aking lumang muka? Ching Huan, naguluhan ba si Ma kanina? Oo, matandang gago. Wala akong pakialam sa inyong mga kabataan. Wala akong pakialam. Tia, Binibining Luo, mayroon bang makakaligtas sa iyo ngayon? Binabalaan kita. Ako ang anak ng pamilyang Luo. Ang ninong ko na si Zhou Gaoji, isa siya sa pinakamayamang tao sa negosyo. Kaya niyang magpabuhay o magpatay sa isang salita. Kung mahawakan mo pa ang isa kong daliri, tiyak na papatayin kanyang walang libing. Ang ulo ko. Dugo-dumudugo ako. Oo nga. Gusto kitang turuan ng leksyon. Walang saysay kahit Haring Jade pa ang ninong mo. Li Qinghuan, papatayin ka talaga ng ninong ko. Kikilos lang siya at patay ka na. Ginaganito mo ako, papatayin niya ang lahat ng malapit sa'yo. Totoo ba ang sinabi mo? Huwag mong gawin to. Alam kong napakagaling ng ninong mo, hindi ko kayang saktan. Takot ka. Takot ka? Takot ako. Huli na ang lahat. Bawat suntok mo sa akin kanina, ibabawi ko ng 1,000 beses. Ikaw anong gusto mo? Anong ginagawa mo? Gagaspangan ko ang mukha mo, tapos ipagbibili kita sa pinakamaruming lugar sa mundo para di ka mabuhay, hindi ako pwedeng mamatay. Gagawin kitang alipin ng pinakamasamang lalaki habang buhay, araw-araw kang huhubaran at aalipustahin. Luo Manman, kanino ka nang iinsulto? Luo Manman, kanino mo ako gustong insultuhin? Hindi po Kuya Huaiyan, baliw siya. Tingnan mo ang sugat sa kamay ko. Tingnan mo ang ulo ko. Siya ang nanakit sa kanya.
Mahal, sa wakas nakauwi ka na. Natatakot na ako. Hindi lang tubig ang ibinuhos niya sa akin kanina. Pinukol pa niya ng maruming panyo ang mukha ko at ininsulto ako. Tingnan mo ang mukha ko, basa ako. Nandito na ang asawa ko, kasalanan ko ang lahat. Nagdulot ako ng hirap sa'yo. Hindi po Kuya Huayan, nagkakamali ka po. Nag-a-acting lang siya. Tingnan mo ang gulo rito. Siya ang unang nagwala. Tama na, luwaman man. Anong karapatan mong magsinungaling? Si Ching Juan ay mahinahon. Saan siya kukuha ng lakas? Hindi, ako... Ayaw ko nang makinig sa mga dahilan mo. Nakikita ko lang ang pananakit mo sa akin. Mahal, tama na. Mahal, luoman man. Pinipirma niya ako ng divorce papers. Sabi niya, kung hindi ako pipirma, siya at ang ninong niya ay papatayin ako. Natatakot na ako. Luoman man. Pinipilit mo ba akong sirain ka ng sarili kong kamay? Hindi Huayan, hindi talaga. Tingnan mo ang aking mga sugat. At ang dugo sa aking ulo at ang aking bali na braso. Lahat iyon ay sinaktan niya. Gusto ni Luoman man na idawit si Ching Juan. Ang lakas ng loob mo para saktan ang sarili mo. Maganda ang planong pagpapahirap sa sarili. Kung hindi ko kilala si Ching Juan na siya ay mahinahon at mabait. Kahit isang langgam ay ayaw mapisa. Baka nga ako ay malinlang mo. Paano ka naging ganito kasama? Inapi mo si Ching Juan at gustong gumanti. Siya ay mahinahon at mabait. Ako ay sinaktan? Talagang hindi, Huayan. Kailangan mong maniwala sa akin. Si Li Ching Juan ay isang demonyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Sisi. Huayan, ang sinabi ni Manman ay talagang totoo. Maaari kang sumumpa sa Diyos. Si Li Ching Juan ang unang gumalaw kanina. Imposible. Ang hipag mo ay hindi nga makapatay ng manok. Paano siya makikipag-away sa iba? Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Asawa, huwag mong sisihin si Sisi. Sisi nakatanggap siya ng regalo mula kay Miss Luo. Siyempre, kailangan kong tumulong sa pagsasalita ng iba. Hindi pa nga nababanggit ang luxury sports car na ibinigay ni Miss Luo. Kahit na ang bag na iyon, lahat iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi ako mismo ang bumili ng lahat. Honey, tingnan mo. Ito yung nagpapatuyo si Sisi ng bag sa Moments. Nakuha ng hindi sinasadya ang pirma sa gift card. Nakalagay ang pangalan ni Luo Manman. Siguro nakalimutan niyang i-block ako. Chin Sisi, ano ba ang itinuro ko sa'yo dati? Para sa ganitong kapakinabangan, nagpapatunay ka pa ng kasinungalingan para siraan ang hipag mo. Hindi ako nagsinungaling. Tingnan mo ang latay sa mukha ko. Si Li Ching Juan ang may gawa niyan. Honey, kilala mo naman ako. Bakit ko naman sasaktan ng iba? Kanina, si Luo Manman ang gustong manakit sa akin, pero naiwasan ko. Si Sisi ang tinamaan niya. Kanina, tinawag ako ni Sisi na salbahe. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya tinulungan niya si Luo Manman na pilitin akong hiwalayan ka. Natatakot ako. Chin Sisi, matalino at makatwiran ang hipag mo. Ni hindi ako nakapagsalita ng masakit sa'yo. Paano mo nagawang magsalita ng ganoong kasama para siraan siya? Huwag mong sabihing hindi kayang manakit ng hipag mo. Kung nagbigay man siya ng leksyon sa'yo ngayon, karapat dapat ka dyan. Kuya, anong pampagana ba ang ibinigay mo sa kanya? Ginagawa lang niya yon para lokohin ka. Tumahimik ka. Kung sisiraan mo pa ang hipag mo, agad kong ipablock ang lahat ng card mo at palalayasin kita para magpalimos. Sa tingin ko, matatakot ka pang makipag-ugnayan sa mga walang hiyang to at matutunan ng ugaling mambula at mangapi. Ano pang ginagawa mo dyan? Magmamano ka na at humingi ng tawad sa hipag mo. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Totoo talaga ang nangyari kanina. Kuya, wala kang pinaniwalaan sa sinabi ko. Nanay, magsalita ka naman. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba. Malinaw mong nakita kanina. Si Li Ching Juan ba ang unang nanapak? Siya ba ang pumatay kay Manman? Nanay, sabihin mo sa akin ang totoo. Nanay, hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Kung hindi, hindi mo sasabihin sa akin tungkol kay Chuwang. Tumatanda na ako. Malabo na ang mata ko. Wala akong nakita kanina. Sa pagitan ng magkapatid, huwag mo nang tanungin ang nanay mo. Paano mo nagawa yan? Chin Sisi, ano pa bang sasabihin mo? Lumapit ka at humingi ng tawad sa iyong manugang. Kung hindi, hindi lang titigil ang card mo. Kukunin ko rin ang lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Palalayasin kita sa pamilyang Chin. Tama, paumanhin. Hindi ka ba kumain? Yumuko ka at humingi ng tawad sa iyong manugang. Gusto kong marinig ng lahat. Manugang, paumanhin, nagkamali ako. Umalis ka. Kapag nakita kitang minamaltrato mo ulit ang manugang mo, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Roman, wala ka namang sasabihin, di ba? Ang lakas ng loob mong apihin ng asawa ko sa sarili kong bahay. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Masyado kang walang modo. Alam mo ba para kay Ching Juan, kahit naman napaksaktan ka,
kaya kitang patayin. Sir Huayan, sinuntok niyo po ako. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, puta. Ikaw ang nang-udyok niyan. Luoman man, hindi ko sinasadya na mang-udyok. Makinig ka sa akin. Ginawa ko lang ang paraan ng iyong pagiging plastic para wala kang matakbuhan. Kaya kong durugin sila ng isang daliri. Pagdating sa pagiging plastic, hindi ka pa umabot sa sapatos ko. Anong ipinaglalaban mo sa akin? Asawa. Luman man, akala mo patay na ako. Hindi po, Sir Huayan. Hindi ko nga siya hinawakan. Hayaan mo na, wala kang pinaniniwalaan sa sinasabi ko. Sir Huayan, ito na po ang huling tanong ko sa inyo. Maghihiwalay na ba kayo? Pakakasalan mo ba ako o hindi? Nanggugulo ka ba sa akin? Oo, pananakot ito. Kung hindi mo ako pakakasalan, ang aking ninong na si Joe Gaujie agad nawawasakin ng iyong Chin Group. Ganun ba? E di ilalagay ko muna dito. Kung may mga haspang humipo sa buhok ng asawa ko, ako si Chin Huayan, hindi makikipagpatayan kanino man. Sige. May 12 ba oras ka? Sa loob ng 12 oras talagang papabangkarutin ko ang iyong pamilyang Chin. Papaluhurin ka at magmakaawa sa akin. Huayan, nalilito ka. Kuya, alam mo rin ang mga pamamaraan ni Joe Gauhe. Totoong malaking tao siya. Madali tayong patayin. Mas mabuti pang habulin mo si Ate Manman at magpakumbaba. Malinaw kong narinig ang lahat. Ang pamilyang Chin ay maaaring magbagsak. Ako, si Chin Huayan, ay maaaring mawalan ng lahat. Pero si Ching Huan, walang dapat gumalaw. At kung mauulit ang nangyari ngayon, huwag mong sisihin ako kung hindi ko kilalanin ang aking mga kamag-anak. Nagpakaramdam ka ng inapi ng asawa mo ngayon. Magpahinga ka muna. Ako na ang magluluto para sa iyo. Mahal, ayaw kong kumain. Ano ang gusto mo? Sa tingin ko, ikaw ang kakainin ko. Oh, aking reyna. Kindong, si Joe Gaujie ang may gawa. Nagkaproblema ang ilang proyekto ng kumpanya at ipinahayag niya ito. Sabi ng ano? Kaya sabi niya, kung ayaw mong mapalayas ang buong pamilya mo, pumunta ka agad sa kanya. Magmano ka ng 3 beses sa harap niya, tawagin mo siyang lolo ng 3 beses, tapos pakasalan si Luo Manman. Panaginip. Kumusta naman ang ibang shareholders? Nabuwag na. Pinagsabay-sabay nilang pumwersa. Pinilit ako na pumunta sa iyo. Sabi kong hindi maayos, maghihiwalay na sila. Hiwalayan. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa kumpanya. Opo. Si Joe Gaujie, naglakas loob pa talagang ipamanong at ipatawag na lolo ang asawa ko? Nakakasawa ka na ng buhay. Ching Luan, bigyan mo ako ng eksaktong lokasyon ni Joe Gaujie sa loob ng 1 minuto. Leader, kailangan mo bang tumawag ng ibang tao? Hindi karapat-dapat sa akin ang maliit na papel na ito. Mana, huwag kang mag-alala. Bukas gagawin kong asong ulila si Chin Huayan. Sa oras na yon, kailangan mong samahan ang iyong ninong para magpahinga sa dagat. Hahaha. Okay lang. Pero Ninong, kailangan mong mag-ingat kay Li Chinghuan. Mukhang magaling siyang makipaglaban. Kaya mong talunin ang isang babaeng laging nasa kusina? Gaano kagaling ang kaya niyang gawin? Akala mo ba siya ang maalamat na babaeng raksyasa? Ang mga bodyguard sa pintuan ko ay boksingero o sundalo. Kung maglakas loob siyang pumunta rito, sa susunod na taon sa araw na ito, anibersaryo na ng kanyang kamatayan.
Tumigil ka dyan, puta. Hindi lugar para sa iyo ito. Umalis ka. Nandito ba si Joe Gauji? Papapasukin mo ba ako o... Dadaanin kita sa bangkay mo. Ang laki ng mga salita mo. Nene, napapanood mo masyado ang mga pelikula. Ikaw, isang babae lang, gusto mo pang... Sino pa ang gustong mamatay? Kung gusto nilang mailibing kasama nila, tutuparin ko ang gusto ninyo. Vini, huwag kang mag-alala. Walang sino man sa mundong ito ang mag-aahasang humawak sa iyong ninong. Hahaha. Sino ka at paano ka nakapasok? Nasaan ang bodyguard sa pintuan ko? Bodyguard, kukunin mo ba ang mga bangkay nila? Ikaw. Putang ina mo, sino ka? Ang kapal ng mukha mong manligaw sa akin. Naniniwala ka ba sa akin? Ang ulo ko! Tumahimik ka. Sino ka at ano ang gusto mong gawin? Hindi mahalaga kung sino ako. Ganito ang sitwasyon. Narinig kong papaluhurin mo ang asawa ko at papamanoin. Ikaw ang asawa ni Chin Huayan. Yung babaeng namumutlang yon. Paano iyon posible? Paano ka napakagaling? Ang lakas ng dating mo. Ako ang tinatawag mong babaeng namumutla. Patawarin mo ako. Huwag mo akong patayin. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Anong mga kondisyon ang mayroon ka? Ipapangako ko sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Sige. Hindi mo gagawing asong walang tahanan ng asawa ko. Luluhod para sa iyo at 3 beses na magmamano. Tatawagin mo siyang lolo ng 3 beses? Ngayon, ikaw ang pinapaluhod ko para sa asawa kong si Chin Huayan. 3,000 pagmamano. Tumawag ng 3,000 beses. Isang pagmamano na kulang. Isang salita na kulang. Puputulin ko ang isa sa mga daliri mo. Tatawag ako. Ipapangako ko, walang mawawalang salita. Pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Agad na gumastos ng malaking pera para umupa ng mga eksperto para patayin ka. Ako. Nangako na ako sa iyo. Bakit mo pa ginagawa ito? Bakit kaya? Gusto mo bang maghintay hanggang sa umalis ako bago humanap ng master para patayin ako? Paano mo nalaman? Hindi. Sa tingin ko hindi. Talagang di ko magawang isipin yon. Pakawalan mo ako. Hindi mahalaga kung gano'n ang iniisip mo. Basta sa tingin mo sapat na ang hirap ng buhay mo. Ang raksyasa ang nagpapatay sa kapwa raksyasa. Ikaw ang number 1 na organisasyon ng mga mamamatay tao sa buong mundo. Ang pinuno ng Rakshasa Gate. Babaeng raksyasa. May mga tao pa rin sa mundong ito na nangangahas magpanggap na babaeng raksha. Punyeta. Walang mata ang kontrabida. Nagkasala kay Lord Rakshasa. Patawarin mo ako at pakawalan. Hindi ko inaasahang ganito kakatakot sa akin. 3 taon na ang nakalipas. Ang galing mong makita sa Southeast Asia, ipinakita mo ang galing mo. Ang Black Blood Gate na nagtatraffic ng mga babaeng Chino ay pinaslang ng magdamag. Nakasuot ka ng maskara. O kaya, kahit hiramin mo ang 10,000 tapang ko, di ko rin kayang saktan ka. So dapat alam mo na ang gagawin mo ngayon, di ba? Makikipagkita ako kay Lord Chin bukas ng umaga. Tandaan, hindi dapat mabunyag ang pagkatao ko. Kung hindi, maghanda ka na sa iyong libing. Maliit lang, sigurado ako dyan. Huwag magbunyag ng anumang impormasyon. Ang habag ni Panginoong Shilosha na hindi ako pinatay. Mahal, siguradong magkakaproblema ang mga shareholder ngayon. Mas mabuti na huwag mo na akong samahan. Mahal, mag-asawa tayo. Ano man ang mga pagsubok na harapin mo, dapat nating harapin ang mga ito ng magkasama. Tama ka, mahal. Ano man ang bagyo at unos nating haharapin ngayon, magkasama nating haharapin ito bilang mag-asawa.
Narito na ako. Kung may sasabihin ka sa akin, diretsuhin mo na. Talagang gagawin ko. Chindong. Sabihin mo sa akin kung may sasabihin ka. Aray, interesado ka ba talaga sa mga bibi na naghihirap? Habang papalapit ang sakuna, may puso ka pa ring magpakita ng pagmamahal. Luo man, anong ginagawa mo rito? Ano ba? Siyempre, nandito ako para iligtas ka at ang Chin Group. Ikaw lang ang nag-propose sa akin. Ang pamilya Chin lang ang dapat mabuhay. Mag-propose sa'yo. Anong pinangarap mo? Ito ang pamilya Chin. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na ngayon din. Pangarap ko. Chin Huayan, siguradong pakakasalan mo ako ngayong araw. At gusto mo pa akong paalisin? Kailangan kong tanungin kung sang-ayon ang mga shareholder dito. Lahat kayo ay nasa ilalim ni Luo Man o binili na kayo ni Joe Gauje? Huwag namang ganyan kaharap ang salita, Chindong. Hindi naman kasalanan namin. Ikaw lang ang dapat sisihin. Ikaw, dahil sa babaeng ito pinabayaan mo ang mga kapatid na pinaghirapan ang negosyo ng pamilya para sa iyo. Tama ba yon? Salot talaga ang magandang muka. Totoo nga ang sinasabi ng mga sinauna. Pwede mo bang ulitin? Humph. Sabihin mo lang na salot siya. Lahat kayo ay parang putik na rebultong naglalakbay sa ilog ngayon. Hindi na kayo makapagligtas ng sarili. Gusto nyo pa akong tratuhin ng ganyan? Kung magsasabi ka pa ng kahit kalahating masamang salita tungkol sa asawa ko, bubunutin ko mismo ang bibig mo. Ganyan ka na ngayon? Ang tapang mo hinampas mo ako? Bakit hindi? Sa sandaling ito, ang apelyido dito ay Chin ako, si Chin Huayan, ang tagapangulo pa rin ng Chin Group ganito. Di ka makakasanay sa ginhawa't hirap. Talagang kamangha-mangha si tagapangulo Chin, ang galing talaga. Pero ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin si Li Qinghuan. Alam mo ba ang magiging kahihinatnan? O ano kaya ang magiging kahihinatnan? Papunta na rito ang aking ninong na si Joe Gauje. Ngayon, lahat ng mahahalagang proyekto ng Chin Group nasa kamay ng aking ninong ang lahat ng mga kadena ng puhunan. Di mo ba alam? Alam ko, ano ngayon? Paano kung ang aking ninong ay kumilos lang, ang iyong pamilyang Chin ay magkakawatak-watak agad guguho? Sa panahong iyon, ikaw, tagapangulo Chin ay magiging walang halaga at ang napakalaking halaga ng utang? Di mo naman talaga gustong mabuhay sa kalsada kasama si Li Qinghuan maging pulubi. Siyempre ayaw kong maging pulubi. Alam ko na. Anong kalokohan yan, walang kwenta ang pag-ibig sa harap ng katotohanan. Ang nakakaunawa sa kalagayan ay matalino Chin Huayan. Basta't magproposa ka sa akin ngayon, sa harap ng publiko, papayagan kong palampasin ka ng aking ninong at ang pamilyang Chin. Pero kung wala si Qinghuan, nawawalan na nga ng saysay ang buhay ko. Pero wala si Qinghuan. Wala na nga akong saysay sa buhay. Chin Huayan, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko, nagpapakahirap ako para kumita. Wala namang iba kundi para mapabuti ang buhay ni Qinghuan. Mas masaya ako basta nandito si Qinghuan sa tabi ko kahit isang araw lang. Kahit mawala lahat sa akin, okay lang. Ang mahalaga, babalik ako kasama si Qinghuan. Tungkol naman sa pagpapakasal sa'yo, nakakadiri iyon. Chin Huayan! Miss Luo, huwag kang magalit. Alam kong matagal ka nang nag-iisa sa pagtulog, malungkot at malamig. Kaya ganyan ka. Ano naman? Espesyal akong naghanda ng maliit na regalo para sa'yo. Sana mabawasan ang iyong paghihirap sa pag-ibig. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo para mapasaya ako. Pero walang kwenta ang ibibigay mo dahil siguradong gigibain ko ang pamilya mo. Miss Luo, ang init ng ulo mo. Bakit hindi ka kumain ng pipino para pampalamig? Miss Luo, ayaw mo ba? Sa tingin ko, kailangan mo talaga ng pipino para magpalamig. Gayunman, laging asawa ng iba ang iniisip mo. Li Qinghuan, hintayin mo ako. Pagdating ng ninong ko, pupuksain ko muna ang pamilya Chin. Saka kita papatayin, puta ka. Haha, binibining Luo. Sino ba talaga ang gustong patayin ng ninong mong si Joe Gauje? Hindi talaga pwedeng ngayon. Li Qinghuan, baliw ka ba o tanga? Kahapon lang, yan ang sinabi ng ninong ko na tutulungan niya ako. Ang ninong ko, hindi kanya papatayin. Ako ba ang papatayin? Siguro ikaw nga talaga ang gusto niyang patayin. Tiyak, Li Qinghuan, talagang baliw ka.
Ninong ko yan, ninong ko. Paano mangyayari yon ang ninong ko? Ginoong Chin, narito na si Joe Gauje. Ninong, narito ka na rin. Li Qinghuan, nakita mo? Nakita mo kung gaano kagalit ang ninong ko? Narito siya para ipaghiganti ako. Ang lakas ng loob mong sabihing ako ang pupuntahan niyang patayin? Haha, bakit hindi mo sabihin? Gusto niyang lumuhod at tawaging lolo si Qin Huayan. Aray lolo, si maliit na Joe Gauje ay nagmamakaawa sa inyo. Aray lolo, si Little Joe Gauje ay nagmamakaawa sa inyo. Miss Luo, makinig ka. Ang ninong mo talaga ay hindi tumawag sa lolo. Ang pangalan niya ay Taiye. Ninong, anong ginagawa mo? Teka, tumayo ka! Tumahimik ka, gago ka, bilisan mo, lumuhod ka at magmakaawa sa lolo mo. Lolo, saan ba ako nanggaling, lolo? Hindi ba't ang lolo ko ay lolo mo rin? Ano pang ginagawa mo? Lumuhod ka. Lolo Zu, Hindi ko masabi. anong kinakalat mong kalokohan? Ikaw ano? Lolo Zusu. At kailangan mong tawaging lola si Mrs. Chin. Siya si Li Qinghuan ang kalaban ko sa pag-ibig. Bakit ko siya tatawaging lola? Sasabihin ko sa'yo, tumawag ka ngayon din o papatayin kita ngayon din. Papupuntahin ko ang pamilya mong luos sa impyerno. Pumili ka. Baka gusto ka nga talagang patayin. Nagkataon lang ba? O alam niya talaga ang lahat? Sino si Li Qinghuan? Ikaw, anong ginagawa mo? Sumisigaw ka? Ninuno? Lola. Sige, magpakabait ka mamaya. Tiyak natuturuan ka ng lola kung paano maging mabuting tao. Salamat, Lola. Magmano, kailangan pang magmano. Aray. Patuloy kang pagmamanoan ng lolo, patawarin mo ako. Jodong, bumangon ka agad. Bumangon ka at mag-usap tayo. Kung Ginoo, pinatatawad ninyo ang maliit. Sabi nila, abutin mo pero huwag mong tamaan ng smiley face. Hindi ka lang basta nakangiti. At napakatapat mo. Hindi na nararapat na sisihin pa kita. Tumayo ka na. Hoy, hahaha, marami si Shetaye Dahong. Jodong, ano ba ang ibig mong sabihin kanina? Bakit mo bigla akong binigyan ng ganyang kalaking regalo? Dalisay na paggising, gumising. Ay nako, nauunawaan ko na ang malaking pagkakamali ko. Salamat sa iyong pagpapatawad. Nagbago na ang isip ng maliit na ito. Ikaw na lang ang susunod. Dahil lang sa isang paggising? Oo. Ito na. Ginoo, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa batang babaeng ito na si Manman, hindi ko hahayaang istorbohin ka niya. At si Lola, kung wala nang ibang problema, mauna na ako. Tara na, aayusin kita mamaya. Paano nangyari? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi bale. Kalimutan mo na. Lahat ng nakaharang ay nawala na. Ngayon, oras na para ayusin ang mga problema natin sa loob. Kayo ang nanguna sa pagsira sa loob at labas. Hindi kayo matitiis ng board of directors ng Qin. Agad natanggalin sa lahat ng tungkulin. Bawiin ang lahat ng shares. Ginoong Chin, ikaw, hindi pwedeng ganito. Nalito lang kami sandali. Oo, Ginoong Chin, sina Chao Gauje at Luo Manman ang pumilit sa amin. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Mga guard, Chairperson. itapon nyo ang dalawang ito. Huwag na kayong muling tatapak sa Qin's building. Opo. Ginoong Chin, paalisin niyo kami. Ginoong Chin, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, Ginoong Chin. Tungkol sa susunod na parusa sa inyo, si Assistant Jiang ang magpapaalam sa inyo. Sa iyo na ang pagtapos nito. Siguraduhin nating ang mga walang utang na loob na ito ay magbabayad ng mabigat. Ginoong Chin, Natatakot ka ba sa asawa mo? Halika, iuwi na kita. Sige. Godfather, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan kakatakot kay Qin Huayan? At pinatawag mo pa akong lola sa babaeng iyon? Napahiya mo ako. Hindi ka naman ganyan dati. Ako? Tanga, wala kang alam. Hindi ako takot kay Qin Huayan. Inililigtas ko ang buhay mo. Gusto mo bang mamatay? Lumayo ka lang kay Qin Huayan. Huwag mong gambalain ang babaeng katabi niya. Bakit kaya? Baka naman si Li Qinghuan. May iba pa bang hindi ko alam? Imposible yan. Matagal na kaming magkakilala. Ako, manahimik ka. Hulaan mo ba yan? Umalis ka na ngayon din. Magtanong ka pa ng isa bukas. Pababagsakin ko ang pamilya mong Luo. Naririnig mo ba ako? Hoy, Oo. Aray, oops. Aray.
Hindi ako si Mrs. Kin, Lolo. Jodong, may iba ka pa bang kailangan? Aray Lolo, huwag kang magkakamali. Gusto kitang kausapin tungkol sa kooperasyon. Isang taus-puso at napaka-importanteng kooperasyon. Chairperson Joe, tawagin mo na lang akong Chairperson Chin. Tungkol naman sa kooperasyon, ang Chin Group ay medyo maganda ang lagay dito sa Haicheng, pero sa paningin mo baka wala lang yan. Napaka mapagkumbaba mo, Chindong. Sobrang optimista ako sa'yo. Ang mga future development prospects ng Chin Group at ang kakayahan mo ay talagang hinahangaan ko. Kaya bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makipagtulungan. Hahaha, hindi ko nga maayos na sipsipin ang babaeng raksyasa kanina. Pwede bang sipsipin ko na lang ang asawa niya? Sa mga nakaraang taon, ang Rakshamen ay umasa sa pamumuhunan para kontrolin ng palihim ang global economy. Dapat kong akyatin ang punong ito. Chairperson Joe, pinahahalagahan ko ang kabutihan ng loob mo, pero tungkol sa kooperasyon, kalimutan mo na lang. Chindong, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Kahit na pagkakataon lang para magkape tayo. Ikaw palagi ang naunang gumising nung linggo. Wala ring tea house sa paligid dito. Bakit hindi na lang tayo mag-usap sa opisina ko? Sige, sige. Mahal, ikaw. Sasamahan kita. Tara na. Haha. Mahal, maupo ka muna sandali. Jodong, maupo ka rin, gagawa ako ng isang potsitera ng tsaa para sa'yo. Hoy, sige, sige. Salamat, salamat. Hahaha, aray. Panginoong Raksyasa. Alam kong maaaring mapangahas ang paggawa nito. Ngunit nais ko pa ring hilingin sa inyo na bigyan ng pagkakataon ang maliit. Hayaan ninyong makipagtulungan ako kay Chin, hindi Lolo. Joe Gaujie, talaga bang sinaktan mo ang ahas gamit ang tungkod? Hindi, maliit ang hindi nangahas. Ang maliit ay nais lang maglingkod sa Lolo. Jodong, ano ang ginagawa mo? Bakit ka na naman lumuluhod? Mahal, ano ang nangyayari sa kanya? Mahal, hindi ko alam. Joe Dong, ano ang ginagawa mo? Nawala ang contact lens ko, hahanapin ko ito. Jodong, may tinatago ka ba sa akin? Wala, talagang wala. Chindong, huwag ka nang magtanong pa. Magtanong ka pa, mamamatay ka. Nagtatanong lang naman ako, hindi mo kailangang magalit. May hyperthyroidism ako kamakailan. Huwag mo akong alalahanin. Kailangan ba yan? Pwede ba akong maghanap ng tutulong sa'yo para hanapin ang contact lens mo? Huwag, pakiusap, huwag. Baka hindi naman dito nahulog. Halika, umupo ka. Jodong, halika, uminom ka ng tsa. Salamat. Hoy. Chindong, ginawa ko na. Bahala ka na. Hoy, mainit yan, mag-ingat ka. Hindi mainit. Hindi talaga mainit. Paano magiging mainit ang tsaa sa dulo ng pera? Ngayong nainom na ang tsaa. Hindi na kita iistorbo. Mauna na ako. Hoy, Director Joe. Hindi ba tungkol sa kooperasyon ang pag-uusapan natin ngayon? Bakit hindi mo pag-usapan? Magpapadala ako ng 1 bilyon bukas. Gamitin mo kung paano mo gusto. Pwede mo ring sunugin. Wala akong opinyon. Salamat. Mahal, ano ba ang ginagawa ni Gaujie dito ngayon? Bakit hindi ko maintindihan? Ako, hindi ko alam. Mahal, may pagkakakilanlan ka ba na hindi ko alam? Hindi asawa, ano ang nagpapaisip sa iyo niyan? Medyo kakaiba ang reaksyon ni Joe Gaujie ngayon, pag-aalsa. Parang ibang tao na siya. Lalo na ang paraan ng pagtingin niya sa iyo, mukhang takot na takot. Ay, asawa, masyado kang nag-iisip. Malaking tao tulad niya. Paano natin mahuhulaan ang kanyang iniisip? Baka naman nahanap niya ang kanyang konsensya. Baka. Anong mga konsiderasyon sa negosyo ang mayroon siya na hindi natin alam? Nako, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Sinabi mo na iuuwi mo ako. Sige, ayaw ko na. Ngayong nawala na ang krisis, mabuti rin naman. Sige. Si Joe Gaujie, yung matandang lalaki. Imposibleng walang dahilan ang pagkatakot niya na maging ganoon. Si Lee Ching-huan ay isang babaeng dilaw ang muka at walang kakayahan. Kaya may dapat na background si Chin Huaian na hindi ko alam. Kung hindi siya aasenso ng ganoon kabilis. Dahil malinaw na hindi katanggap-tanggap ang pag-aasawa sa pamilya Chin. Kaya magpapatago ako. Basta maakit mo si Chin Huaian, hayaan mo siyang maging tagapagtanggol ko. Hindi ako naniniwalang may pusa sa mundo na hindi nagnanakaw. Basta itago mo kay Lee Ching-huan, yung babaeng dilaw ang muka, karneng handa na. Anong lalaki ang hindi kakain yan?
Uuwi din dapat ang asawa ko para sa hapunan. Amo, Bakit ka bigla na lang dumarating? may balita galing sa mga tauhan sa ilalim mo. Nagpunta ulit si Luo Manman sa kumpanya para hanapin si Chindong At ano? At siya bumili pa siya ng damit panloob at mga gamit pang aliw. Parang balak niyang akitin si Chindong. Gusto niyang mamatay. Gagawin ko na ngayon. Chief, huwag kang mag-alala. Tandaan mo, huwag mong ipakilala ang tunay mong pagkatao sa harap ni Chindong. Luman man, paano ka nakapasok? Lumabas ka. Kuya Huayan, huwag kang masyadong magalit. Ang gabi, gaano ka kalungkot. Nandito ako para samahan ka. Roman man, gagawin kitang abo. Asawa, hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Li Qinghuan ang nangyari ngayong gabi. Pangako ko, hindi kita iiwan sa problema. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sinisubukan mo akong akitin, ganito lang kalitang paraan mo. Ano ba ang gusto mo? Kumusta na? Hindi ka pa naguhubad ng sapat. Talaga, gaano ba karami ang gusto mong hubarin ko? Ano sa palagay mo? Sapat na ba ngayon? Tulong, may tao, hulihin ang babaeng si Raulo, may manyakis na pumasok sa opisina ko ng hubad. Qinhuayan, ikaw. Nasaan na ang kuya? Tutulungan kita. Nasaktan ka ba? Ako na ang magtiis. Aakyat na ako. Qinhuayan, hayop ka? Aalis ka na ba? Kung hindi ka aalis, yung kuya na gustong tumulong sa pagtitiis ko ay papasok na. Anong klaseng bagay ito? Ang tapang mong mangakit sa akin, kahit isang buhok sa ulo ng asawa ko. Asawa, hindi mo talaga ako binigo. Tungkol naman kay Luoman man, ang tapang mong galawin ang hangganan ko. Huwag kang magalit kung maging malupit ako. Basura, padalhan mo agad ako ng damit. Pumunta ka sa CR ng babae sa side door ng Chin Group. Huwag kang magtanong kung bakit. Sa pinakamabilis na bilis. Sino? May tao ba dyan? Kilala mo ba ako? Anong gusto mo? Aha, saklolo, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Saklolo, tigilan mo yan. Sino ka? Bakit mo ako hinahampas? Ngayon munting aral lang ito para sa'yo. Kung hindi lang ako natatakot na masyadong maingay at makaakit ng atensyon, papatayin kita ngayon. Ang boses na ito. Ikaw, Silly. Tumahimik ka! Ate, mukhang nakilala ka niya. Hindi siya tatawag ng pulis, di ba? Pulis? Ang surveillance sa sirang palapag na ito matagal nang sira. Bukod pa, nakasuot tayo ng maskara kanina. Nasa sako siya. Sa dilim na ito, anong ebidensya mayroon siya para tumawag ng pulis? Isa pa. Kung maglakas loob siyang tumawag ng pulis, edi araw-araw ka naming haharangan. Makita ka namin, hahampasin ka namin. Hanggang sa mamatay ka? Hindi ako tatawag ng pulis. Talagang hindi ako tatawag ng pulis. Nakikiusap ako, tumigil na kayo. Nakikiusap ako sa inyo, alam ko mali ako. Kung hindi lang ako natatakot kay Huayan, papatayin ko siya ngayon. Okay lang ate, hampasin mo lang siya hanggang sa magsawa. Ang isa sa dalawang tao kahapon, siguradong si Li Qinghuan. Hindi pwedeng hayaan na lang. Pero kung harapan, hindi ko rin siya kayang talunin. Oo nga pala, hindi uubra. Kung ganon, gagamitin ko ang madilim na paraan. Yung tangang matanda ng pamilyang Qin, pinakamagandang gamitin. Kumusta po, Ma'am Qin? May sasabihin ako sa inyo. Malaking problema yung Li Qinghuan na iyon. Oo, may hindi pagkakaunawaan kami ni Huayan kamakailan. Pero hindi yun ang punto. Ang punto ay ang ninong kong si Zhou Gaoji. Paano bigla siyang nagbago ng isip? Mali ang tingin niya kay Li Qinghuan. Sa tingin mo ba may relasyon sila ni Li Qinghuan? Mahal, buksan mo ang iyong bibig.
Sige. Ang pinili ng asawa ko ang pinakamatamis. Siyempre naman. Hoy, telepono. Telepono ng nanay ko. Sagutin mo, baka may kailangan siya. Sige. Kumusta po ma'am? Ano po yon? Huayan, pumunta ka rito agad. May napaka-importanting bagay ako. Gusto kong ipaliwanag sa'yo ng harapan. Ngayon, kasama ko si Ching Juan. Kalimutan mo siya. Tungkol sa kanya ito, ikaw lang ang bumalik. Huwag mo siyang isama. Naririnig mo ba ako? Oo, naintindihan ko. Hindi ko alam kung ano ang problema ng nanay ko, pauwi na ako ngayon. Sige, umuwi ka na. Oh, mag-ingat ka sa daan. Naghihintay ako sa bahay, mahal. Sige. Babalik ako kaagad. Sige. Hoy, ano ang nangyari kay Chingluan? Pumasok ng illegal sa bansa ang mga mercenary ng blood slaughter. Ano ang balak nila? Yung pinuno ng kriminal na organisasyon na pinatay mo noon, sabi raw ay kapatid ng blood slaughter. Nandito sila para maghihiganti sa'yo. Alamin agad kung nasaan ang blood slaughter magpadala ng tao para protektahan si Huayan, huwag siyang madamay. Opo, tita. Kailangan mong tawagan si Huayan at pagalitan ng mabuti. Liching Huan Chin Huayan. Hindi mo ako napapagaan ng loob. Hindi ka rin magiging komportable. Sino ka? Paano ka nakapasok? Dapat kilala mo si Chin Huayan, di ba? Ayon sa impormasyon namin, may partnership ka sa kumpanya niya. Anong gusto mo sa kanya? Paghihiganti. Dati siyang pagmamayari ng kapatid ko. Ang pagdukot sa isang tao ang pumatay sa kapatid ko. Dinala siya. Sa wakas ay inilagay siya sa isang overseas branch ng Chin Group. Walang kinalaman ang pagkamatay ng kapatid ko kay Chin Huayan. Kaya magsalita ka ng maayos. Ano ang background ni Chin Huayan? Anong mga nakatagong puwersa ang nandoon? Kuya, gusto kong maghiganti sa kanila. Gusto mo ring maghiganti sa kanila. Pero si Chin Huayan ay isang ordinaryong negosyante lang. Walang kasanayan. Negosyante lang. Paano niya masisira ang bas ng kapatid ko? Ang problema ay ang asawa niya. Ang babaeng nagngangalang Li Chinghuan. Nakakatakot siya. Hinala ko, siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng kapatid mo. Li Chinghuan Chin Huayan, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kapatid ko. Papatayin ko silang lahat. Ang lalaki, puputulin at ipapakain sa aso. Ang babae, uunahing laruin bago patayin. Mabuti alam ko kung nasaan si Chin Huayan. Ipapakita ko sa iyo ang daan. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Dito. Walang silbi siya at pinatay dahil naging hadlang. Anong ginagawa mo? Ikaw ang umuna. Maanong nagmamadali? Anong nangyari? Hindi tungkol sa mabuting asawa mo. Paano ka ginulo ni Mama King Juan? Kuya Chin, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Tumawag lang si Ate Manman. Sabi, malaki ang ipinagbago ng ugali ni Zhou Gaojie kahapon dahil may relasyon siya kay Li Chinghuan. Tama, mga taong katulad ni Zhou Gaojie, paano kanya pababayaan ng walang dahilan? Tiyak si Li Chinghuan ang gumamit ng masamang paraan. Hindi talaga siya malinis na tao. Huayan, niloko ka niya. Ayan na. Ano ang ugali mo? Ako ang nanay mo. Ganun ba? Masisihuling sasabihin ko na ito. Si Ching Juan ang asawa ko. Hindi ko napapayagang siraan siya muli ng sinuman. Nabubulag ka. Wala na akong sasabihin pa. Aalis na ako. Ikaw si Chin Huayan. Ikaw si Chin Huayan. Sino ka? Pumasok ka ng walang paalam. Ano? Anong gusto mong gawin? Pwede kitang bigyan ng pera kung... Anong itatanong ko? Ano ang sagot mo? Magsalita ka pa ng isa, patay ka. Tatanungin kita ulit. Ikaw si Chin Huayan. Kuya niya yun. Siya si Chin Huayan. Manman, ikaw ang nagdala ng mga taong ito dito. Hindi mo ba sinabing hindi mo sinisisi ang kuya ko? Paano mo nagawa yon? Bakit hindi ko magagawa ito?
Si Chin Huayan, yang tangang yan, mas pinili pa niya si Li Qinghuan, yung probinsyana, kaysa sa akin. Karapat dapat siyang mamatay. Tumahimik ka. Pinatay ang kuya ko. Ang tanging nakaligtas sa eksena, sa huli, ang Chin Group mo ang inilagay ng mga kumpanyang nasa ibang bansa. Ikaw ba ang pumatay sa kuya ko? Hindi. Hindi ako pumapatay ng tao. Amo, subukan mo lang, malalaman mo. Amo, talagang hindi siya nag-ensayo, talagang hindi siya ang pumatay sa pangalawang kuya. Si Li Qinghuan ang gumawa noon. Yun ang ginawa ni Li Qinghuan. Luo man, baliw ka. Paano niya papatayin ng isang tao? Kuya, yung babaeng yon na si Li Qinghuan ang galing talaga ng kanyang mga kasanayan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipatawag mo lang siya rito para subukan. Kunin mo ang kanyang telepono para sa akin. Kumusta asawa? Kailan ka ba uuwi? Asawa, huwag kang umuwi, huwag kang umuwi. Anong ginawa mo sa asawa ko? Li Qinghuan, tama ba? Ako si Bloodslaughter. Nasa akin ngayon ang iyong asawa. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka rito agad. 10 minuto lang ang meron ka. Bloodslaughter, gugutay-gutayin kita. Masamang leader, kakakuha ko lang ng mensahe. Patay na ang lahat ng ipinadala natin para protektahan si Chindong. Alam ko na, ginamit ang telepono ni Huayan ng Bloodslaughter kanina. Tumawag sila sa akin. Paumanhin leader, magpapadala ako ng tao para iligtas si Chindong. Huli na, ako na ang pupunta ron ngayon. Pero hindi madaling kalabanin ang mga mercenary na uhaw sa dugo. At ngayon, nasa kanila pa rin si Chairman Qin. Natatakot kang magkamali. Tama na yan, pumunta ka at tipunin ang mga tao ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Ngayong araw papatayin ko. Ha 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 ha, Chin Huayan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, parang aso, bulag ka talaga. Mas pipiliin ko pa yung babaeng iyon na si Li Qinghuan kaysa sa isang kagaya kong maganda. Luman, kumuha ka ng salamin at tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mukhang naiinggit, ang pangit-pangit talaga. Nakakasuka. Ang lakas ng loob mong tawagin akong pangit? Matigas ang ulo ang tawag ko sa'yo. Matigas ang ulo ang tawag ko sa'yo. Manman, patawarin mo si Huayan. Tumahimik ka, matanda. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, sasampaling kita kasama niya. Hindi ka ganyan dati. Ganyan na ako palagi, ikaw lang talagang matanda ang bulag. Malapit na ang oras. 10 milyon 100 beses. Tapos na ang usapan. Mukhang hindi darating ang asawa mo. Yamang takot siyang mamatay at iniwan ka. Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Huwag, Li Qinghuan, ikaw na malas. Bakit hindi ka pa dumarating? Punyeta ka. Sa anggulo at lakas lang ng dart na ito, hindi ka karaniwang tao. Mukhang ikaw nga ang pumatay sa kapatid ko. Mahal, huwag mo akong alalahanin, umalis ka na. Mahal, huwag kang matakot. Sasaklolo ako sa'yo agad. Ang yabang mo. Kilala mo ang pangalan ko, ang Bloodbath. May pinag-aralan ka rin siguro. Hindi mo ba alam ang record ko? Ang Bloodslaughter ng South Africa, leader ng mga mercenary, ang tinatawag na meat grinder ng digmaan. Napakalakas sa individual na labanan. Isang gabi lang mahigit 1,000 katao ang pinatay sa mga nayon sa hangganan. Kung ganon kang kabuti sa record ko, sa tingin mo ikaw lang, isang batang babae, makukuha mo sa akin ang isang tao? Bakit hindi? Record mo lang yan. Wala yan sa paningin ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo ang asawa ko ngayon, maaari pa kitang iwanang buo ang katawan. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita sa harap ko. Mahal, pasensya na. Hindi ko na ito maitatago. Sino ako? Ikaw ay isang Bloodslaughter lang. At isang gabi, nandoon ako pumatay ng 30,000 bandido sa Black Blood City. Tinawag nila akong babaeng raksyasa bago sila mamatay. Wala kang iba kundi isang Bloodslaughter. At ako ang babae raksyasa ng massacre. Qinghuan She. Siya ay talagang isang babae raksya. Ang leader ng numero 1 sa mundo na organisasyon ng mga mamamatay tao. Paano posible iyan? Subalit ang kanyang paminsan-minsang pagiging mabagsik. Siya ba talaga ay isang babae raksyasa? Amo, siya ang babae raksyasa. Ang isa na nagpatay sa Black Blood City sa isang gabi.
Ang buhay na impyerno na gumawa ng gulo. Amo, tumakas na tayo. Ang fart girl Rakshasa ay isang napakalakas na karakter. Sinabi niya na siya ay ang isa na tumatawid sa madilim na mundo, ang master ng buhay at kamatayan. Magiging handang magpakasal sa Qin Huai'an. Maging isang babae na may dilaw na mukha na nagtuturo sa kanyang asawa at mga anak. Siya ay dapat nagpapanggap. Dapat isang impostor. Blood slaughter ang iyong utak, ikaw ba ay bulag pa? Tingnan natin kung ang Rakshasa Order ay tunay o peke. Natatanging material, sinaunang craft. Ito ang Rakshasa Order na nag-circulate sa underground world. Siya ay talaga ang babae Raksha na pumapatay sa mga Diyos at mga Buddha. Tapos na, sumipa sa steel plate. Bakit hindi mo alam ang Rakshasa Order? Ayan na, kung magmamakaawa ka, wala ka ng pag-asang mabuhay. Mas mabuti pang lumaban hanggang sa kamatayan. Peke ito, putang inang peke. Katarantaduhan ito. Kayang-kaya kong gumawa ng 100 kahit kailan. Nagpapanggap kang babae Rakshasa at naggasta kang mayabang. Hindi ko matiis. Lumuhod ka agad, kausapin mo si Lao Tzu. Lumuhod! Pangako ko sa inyo ngayon, mga hayop kayo, wala akong iiwanang buong bangkay. Luluhod ka o hindi, papatayin ko siya sa isang suntok. Papatayin ko ang lahat ng kamag-anak mo. Kahit ang mga butong nakabaon sa puntod, huhukayin ko rin. Hahaha. Tingnan natin kung makakaligtas ka pa ngayong araw. Lumuhod ka sa harap ko ngayon. Hindi pwede. Wala nang 100% na katiyakan na maililigtas ang tao ngayon. Sakaling mabigo, asawa. Huwag kang luluhod. Lalagatan ko ng lalamunan ito. Sige. Luluhod ako. Asawa. Asawa, huwag. Sige, luluhod ako. Mahal, ayaw mo ba? Blood slaughter, tapos ka na. Sige na, patayin mo siya. Huli na ang escort. Sabihin mo sa leader na parusahan siya. Tumayo ka. Dalhin mo siya palabas, asikasuhin mo siya. Magpadala ka ng tao para dalhin din sila palabas. Tapos, lumabas kayong lahat. Ngayong araw, dapat mamatay ang mga hayop na ito. Chief, may iwan ako para tulungan ka. Lumabas ka, ito ay utos. Opo. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Gusto ko lang ng masayang pamilya, pero bakit ka pa dumating para sirain ito? Pakawalan mo ako. Pangako ko, hindi na ako muling lilitaw sa harap mo habang buhay. Ganoon din ang mga kasama ko. Bingi ka ba? Sinabi ko na, mamamatay kayong lahat ngayong araw. Babaeng Rakshasa, aminado akong ang galing mo. Pero hindi rin ako mahina. Pinilit mo ako. May mga huling salita ka ba? Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakawalan ninyo ako. Mercenary ako. May pera ako, bibigyan kita ng kahit magkanong gusto mo. Tapos ka na ba sa huling salita mo? Kung gayon, magpatuloy ka na. Ma, ang ingay sa loob ay nakakatakot. Huwag mong pakinggan, huwag ayos lang. Ma, umalis na tayo. Huai'an, umalis na tayo, iwanan mo siya. Si Li Qinghuan, mamamatay tao siya. Ang demonyong kumikitil ng buhay ng walang pag-aatubili. Oo, kuya, umalis na lang tayo. Ma, umalis na tayo. Maghihintay ako para sa kanya. Kuya, baliw ka ba? Pumasok si Qingluan para magwalis ng buntot. Siya ang leader. Ay nako, Huai'an, bilisan mo. Sumama ka kay Mama, Li Qinghuan. Tingnan mo siya. Ang mga taong katulad niya ay hindi natin basta-basta maaaring guluhin. Mamamatay ka. Huwag kang lalapit sa anak ko. Naku, Qinghuan. Ay hindi, Lord Rakshasa. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ang anak ko.
Mamamatay tao ka ba? Ang dami mong kaaway. Kita mo ngayon muntik na tayong mamatay. Tingnan mo siya, papatayin mo siya. Paumanhin. Mababayaran kita. Hindi, ayaw ko ng bayad mula sa'yo. Lumayo ka sa anak ko. Asawa. Hindi. Huwayan. Patawad. Nagsinungaling ako sa iyo. Asawa, saan ka pupunta? Hindi pa kita pinapapunta. Hindi ba't napag-usapan natin na kahit anong mangyari magkasama tayong haharap? Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Mas gugustuhin kong lokohin mo ako habang buhay. Ako ang dapat humingi ng tawad. Walang kwenta ako. Hindi kita na ipagtanggol ng maayos. Kaya kailangan mong dumaan sa ganito. Magtiis ng ganitong hirap. Pero susubukan ko. Kahit hindi ako marunong ng martial arts, pero okay lang yon. Kikita ako ng mas maraming pera para kumuha ng pinakamagaling na bodyguard sa buong mundo para umupa ng buong hukbo na magprotekta sa'yo. Pero isa akong mamamatay tao. Marami akong kaaway. Gagawin nila ang lahat para patayin ako. Marami pang mangyayaring tulad ngayon. Hindi bale. Pupunta sila, edi patayin natin silang lahat. Kahit gaano karami, isang pumatay, isang mamatay. Dalawang pumatay, dalawang mamatay. May panahon para mapatay silang lahat. Paano kung hindi natin sila mapatay? Kung hindi mapatay, edi mamamatay ako kasama mo. Maganda. Nung una, wala akong ideya. Ang asawa ko pala ang babaeng raksyasa ng mundo. Nagtanong ako nang naguguluhan ng mag-propose ako. Masyadong informal. Kaya kailangan kong magtanong muli. Nung una, nag-propose ako sa isang babaeng nagngangalang Lee Ching-hwan. Gusto kong ibigay sa kanya ang isang mainit na tahanan. Ngayon, magpo-propose ulit ako sa isang babaeng nagngangalang babaeng raksyasa. Gusto kong sabihin sa buong mundo, ako si Chin Huayan. Maaaring maging iyong matibay na sandigan at tahanan. Pakakasalan mo ba ako muli? Chinhuayan, baliw ka. Mamamatay tao siya. Siya ang number 1 na mamamatay tao, ang babaeng raksyasa sa mundo. Kung pakakasalan mo siya, sinusubukan mo bang kunin ang mga tulisan ng mundo? Oo kuya, gising na. Huwag kang magpaloko. Si Lee Ching-hwan ay isang bombang pabumabang. Si Ching Huan, hindi niya pinapansin ang sinasabi ng iba, pero ako ang nakakaalam ng husto. Mahal kita. Kahit na ikaw ay isang may bahay o isang babaeng raksyasa, hindi mahalaga kung ano. Ang mahalaga ay kung handa kang pakasalan ako muli. Oo. Salamat, asawa. Mahal, bibigyan kita ng malaking kasal. Ang pinakamalaking kasal sa buong mundo. Kuya, hindi ka nababaliw. Naghahanap ka ng kamatayan. Gusto ko lang malaman ng buong mundo na ako, si Chin Huayan, ay napangasawa ang isang babaeng raksyasa, Lee Ching-hwan. Mahal kita, para lang makasama kita ng hayagan, harapin ng magkasama ang lahat ng bagyo, liwanag ng espada at anino ng espada. Noong ikinasal tayo, isang mahirap na binata pa rin ako. Wala akong kahit ano, napakapangit ng kasal natin, kaya nanumpa ako. Kailangan kong ibigay sa'yo ang pinakamagandang kasal. Ngayon na. Huayan na, nagdudulot ka ng maraming problema sa sarili mo ngayon.
Oo kuya, guguluhin mo ang pamilyang Chin. Sisira ka rin sa sarili mo. Desidido na ako tungkol dito kung nais ninyong basbasan kami. Siyempre, malugod naming tinatanggap ni Ching Juan. Kung ayaw ninyo, hindi rin namin kayo pipilitin. At ngayon, hindi na ito mauulit. Magpapadala ako ng tao para protektahan kayo. Hindi na kayo madadamay pa. Nanay, tingnan mo. Talagang nahumaling siya sa babaeng Li Ching-Huan na yon. Paano siya makakapagnegosyo ng ganito? Paano niya tayo bibigyan ng pera? Kaya ano ang magagawa? Desidido na ba ang kapatid mo ngayon? Nanay, tawagan natin ang pulis. Ano ibig mong sabihin? Tumawag tayo ng pulis. Ipakulong si Li Ching-Huan. Mamamatay tao siya. Marami sigurong kaso ang nakasampa sa akin. Pero kung gagawin natin iyon, makakaapekto kaya kay Huayan? Pagkatapos ng lahat, siya ngayon ay... Kahit na may kinalaman ito, kahit na dahil dito ay makulong ang kapatid ko ng ilang araw, ano naman? Mas mabuti na yon kaysa tayo'y madamay sa masamang kapalaran ni Li Ching-Huan. Sa huli, masisira ang pamilya, mababangkarote ang kumpanya, at wala na tayong matitira. Maging matatag tayo. Sa panahong iyon, tayong mag-ina ay maghihikahos na lang. Tama, ang pagrereklamo ay hindi makakaapekto kay Huayan. Pinakamatindi, matatakot lang sila, imbestigahan at ireklamo. Hindi ko hahayaang sirain ng mamamatay taong iyon ang anak ko. Qingluan, inutusan kita na mag-ayos ng magbabati sa'yo. Ayos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, leader. Ayon sa utos mo, napaabisuhan ko na at nakipagkaibigan sa ating Rakshasa Gate. O kaya sa ilang larangan, lahat ng puwersang nangangailangan ng ating Rakshasa Gate. Mga buwaya sa pananalapi, hari sa ilalim ng lupa, maging ang mga kinatawan ng hari sa isang bansa, at ang kasalukuyang pinakamayaman sa buong mundo, lahat sila ay sa ngalan ng mga kasosyo sa negosyo ay magbabati. Lahat sila ay nakikiusap sa atin para sa Rakshasa Gate. Sa pagkakataong ito, isinangkot ko ang mga koneksyong ito kay Huayan. Ituring mo na lang itong bahagi ng aking bayad pinsala sa kanya. Gagawin ko siyang tunay na malaking tao sa hinaharap. Pasensya na, mahal. Nadamay kita. Wala yon. Hindi sapat ang kakayahan ng asawa ko na ipadala na ang mga imbitasyon pero walang dumating. Pasensya na, mahal. Hindi, alam nila kung sino ako, kaya hindi sila naglakas loob na pumunta. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Maraming kamangha-manghang bisita ngayong araw. Ang sheriff ay siya. Siya si Li Ching-Huan. Mamamatay tao siya. Hindi ko alam kung ilang buhay ang nasa kamay niya. Dalin niyo siya. Masisi, nababaliw ka ba? Bakit mo ginagawa ito? Pinatay lang ni Ching Huan ang mga dapat patayin. Pagtatanggol sa sarili yon, hindi niya kailanman sinakta ng isang inosente. Huayan, anak, para ito sa kabutihan mo. Hindi ka na pwedeng magkamali ng paulit-ulit. Kapag kasama mo ang mapanganib na taong ito, masisira ka rin balang araw. Tama siya, kuya. Para sa'yo lang naman ang iniisip namin. Hindi ka pwedeng makisama sa ganyang salot, di ba? Noon pa, dahil kay Huayan, may mga bagay na ayaw kong sabihin. Pero ngayon, gusto mo pang lokohin si Huayan. Talagang naabot mo na ang limitasyon ko. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. May sheriff dito. Ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang iniisip mo ang Huayan? Kung hindi ako ang kanyang ina. Nagmamadali ka para mapalayas ako. Walang iba kundi ang pag-aalala na ako ay nasa tabi ng Huayan. Putulin ang iyong kayamanan. Natatakot ako na siya ay madamay ng akin at mawala ang kanyang ari-arian ng pamilya. Hindi ka dapat patuloy na sumipsip ng dugo. Mabuhay ka sa iyong mga araw ng pagpapakasasa sa kayamanan. Nagsalita ka ng kalokohan. Ikaw ay napakasama. Tandaan mo ang ilang taon na ang nakalipas. Noong una kong ikinasal sa Huayan, noong panahon iyon, siya ay nagsisimula ng negosyo, kahit ang pera para sa kasal. Lahat ito ay pinagsama-sama sa ilang mga kapatid. Kahit na kinolekta ito sa pamamagitan ng lihim na pagbenta ng dugo. Noong panahon iyon, ikaw ay may sakit at nakahiga sa kama. Ang Chin Sisi ay nasa high school upang hindi ilantad ang kanyang pagkatao. Hindi ako maglakas loob gumastos ng pera. Maaari ko lamang alagaan ka ng sarili ko. Isaalang-alang din ang pag-aaral ng Chin Sisi. Noong panahon iyon, lahat kayo ay nag-isip na ako ay isang mabuting anak na babae. Ang mabuting kapatid na babae ay nag-iisip na ginagawa ko ang aking tungkulin. Maamo at mabait. Ngayon, ang Huayan ay nagtagumpay. Ikaw ay nabuhay sa isang magandang buhay. Mga araw ng pagpapakasas. Pero nakalimutan mo, sino ito noong ikaw ay pinakamahirap? Nakaraos ako kasama mo. Ang iyong pinapahalagahan ay hindi kailanman ang Chin Huayan.
Siya ay nagdala nito, kayamanan at katayuan na maaari mong pagpakasasaan. Hindi ka makapaghintay para siya ay magpalit ng asawa. Gusto ko lamang ng mas maraming benepisyo. Ilang sa inyo ay talagang iniisip ang Huayan? Ako ang ina niya, si Sisi ang kapatid niya. Hindi ba dapat nating gastusin ang pera ni Huayan? Oo, dapat ninyong gastusin ang pera ni Huayan. Pero ako, ano na naman ang ginawa ko sa inyo? Gusto nyo na agad akong palitan. Ako? Lagi ko naman siyang iniisip. Ako pa rin ang matigas ang ulo. Ina, ito na ang huling tawag ko sa'yo bilang ina. Kahit na talagang iniisip mo si Huayan, kaya mo bang maging isang taong walang utang na loob? Bakit ako naging walang utang na loob? Nasa kama ka, may sakit, bigla ang nagkasakit. Naglabas ang doktor ng abiso ng malalang sakit. Ako ang nasa tabi mo araw-gabi. Ako ang nag-alaga sa'yo ng 2 buwan. Dumi at ihi, masahe sa katawan. Iniligtas kita mula sa pintuan ng impyerno. Kahit na espesyal ako, hindi naman ako doktor. Noong inaalagaan kita, ibinuhos ko ang buong puso ko sa pag-aalaga sa'yo. Tinanong ko ang sarili ko, wala namang kasalanan sa'yo si Li Qinghuan. Ginampanan ko ang tungkulin ko bilang manugang, pero ikaw... Ako, Tungkol naman sa'yo, si Chin Sisi, ilang taon na ang nakalipas, niloko ka ng isang gago, halos mabaliw, muntik nang magpakamatay. Sino ang humabol sa hangganan ng kalagitnaan ng gabi para ibalik ang gago? At pinaiurong lahat ng pera niya at binali ang 3 binti niya para maghiganti para sa'yo? At pagkatapos, nag-unibersidad ka, sino ang nagpuyat para ayusin ang mga notes mo? At kumonekta para humingi ng tulong sa isang kilalang guro para magturo sa'yo? O isa akong mamamatay tao pero inaalagaan ko kayo. Chinsisi, tinanong ko ang sarili ko, na ipamalas ko na ang pagmamahal at responsibilidad na dapat taglayin ng isang biyenan. Pero ikaw, walang respeto sa matatanda, pinilit mong hiwalayan ako ng anak ko, walang pagmamahal sa mga bata, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Anong karapatan mo para paalisin ako? Sheriff, narinig mo siya. Inamin niyang siya ay isang mamamatay tao. May pinatay siya. Bilisan niyo, hulihin niyo siya. Kailangan pa naming i-verify ang tunay na kalagayan ni Miss Lee. Maari po bang sumama muna kayo sa amin para tumulong sa investigasyon? Siyempre, hindi ito pag-aresto, pagtulong lang. Kasalan ko ito, hindi ako aalis kahit saan, pero hindi kita pagtitiisan, Qingluan. Ito ang amnestiyang nilagdaan ng mga kinauukulang departamento. Paumanhin, Miss Lee. Excuse na po kami, aalis na kami kaagad. Hoy, ano po yun? Bakit kayo aalis? Oo nga, may pinatay siya. Hindi ba nyo narinig na amnestia raw yon ayon kay Miss Lee? Ano ba ang amnestia decree? Hindi ko maintindihan. Literal na, maliwanag na nakasulat doon. Lahat ng ginawa ni Miss Lee noon ay para sa bansa at sa mga tao. At hindi kailanman gumalaw sa loob ng bansa. Tinanggal lang ang mga banyagang kanser na nagbabanta sa mga mamamayan natin. Hindi lang hindi nabigo si Miss Lee. Sa halip na may merito, siya ay isang bayani ng bansa. Pakiusap. Tanungin mo rin mamaya, igalang natin ang bayaning ito na tahimik na nagtanggol sa napakaraming tao. Tara na. Hoy, Naintindihan mo na ba ngayon? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. hoy Huayan, para sa ikabubuti mo ito, tingnan mo ang eksena. Ikaw ba ang pinakamayaman sa Haicheng? Nakikita mo, walang pumunta. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga koneksyon sa negosyo? Kung pakakasalan mo siya, sino ang maglalakas loob na makipagtulungan sa'yo? Oo, kuya. Anong klaseng kasalan yan kung walang bisita? Magiging katatawanan lang yan kapag kumalat ang balita. Si Mr. Ole, ang pinakamayaman sa buong mundo. Prinsesa Ana ng maharlikang pamilya ng Carlson. Ang patriarka ng pamilyang Smith na mga magnate sa pagmimina. Ang patriarka ng magnate sa ginto na si Chen. Mga higanteng pampinansya ng Wall Street. Dumalo sa isang piging ng kasal. Binabati namin si Miss Lee sa kanyang kasal. Anong klaseng mga malalaking tao ito? Sino-sino ba ang mga itong matataas na tao? Pinakamayaman sa buong mundo, prinsesa. Pareho, nakita ko na sila sa TV. Bakit sila nandito? Kanina, binati nila si Miss Lee. Manugang, kami ng nanay ko ang naguluhan kanina. Pamilya tayong lahat. Magagamit ko ang mga koneksyong ito sa hinaharap. Tama. Huayan, pamilya tayong lahat. Magsalita ka rin. Mahal, magsisimula na ang kasal natin. Halika na. Asawa. Ngayon lang tayo tunay na ikinasal.
Pero ngayong araw na ito, nadama mong naapi ka. Hindi rin naman ako, alam pala ng nanay ko at ni Chinsisi. Hindi. Asawa. Ako ang may kasalanan, ang pagkatao ko. Sa huli, nagdudulot pa rin ito ng problema at panganib sa iyo. Hindi ako natatakot, matagal na akong nanumpa. Sa buhay na ito, sasamahan kita sa pagdaan sa dagat ng mga espada at apoy. Muli, marami akong nakita ngayong dumating para sumuporta sa iyo. Ngayon ko lang nalaman, palang pala, ang asawa ko ay tahimik na nagbabantay ng napakaraming bagay. May daladalang mabigat na responsibilidad. Naawa ako, pero napaka-proud ko rin. Huwayan, salamat. Salamat sa hindi pagkatakot sa akin. Huwag mo akong intindihin. Dati akala ko ang mga kamay ko ay marumi sa dugo. Hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Pinaramdam mo sa akin na ako rin ay maaring mahalin. Pwede rin akong maging masaya. Gago, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito ngayon. Marahil noong iniwan siya ni Luo Manman, tumalon na sana ako sa ilog, pinrotektahan mo ako. Sa hinaharap, ako naman ang magpoprotekta sa iyo sa sarili kong paraan.